Hindi na ako nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako. So, isang magandang umaga po sa ating lahat, lalo't higit sa ating mga tagapakinig na OFWs ngayong umaga. Nandirito po ulit ang Pag-ibig Fund segment para po ipagpatuloy ang mga nasimula ng Pag-ibig Fund na magbigay informasyon sa ating mga OFW members. Una po sa lahat, ako nga po pala si RD Marcelino. Ako po ang Asia Pacific Coordinator ng OFW Center Operations Department at kasama ko po ang napakaganda kong partner ngayong umaga. Yes, ako naman po si Mary Joy Dinazan from OFW Center Office. Yes, partner. Good morning. Yes, good morning, partner. Alam mo ba, partner, ngayon dito sa ating bansa, maulan. So, hopefully po Yes. sa mga OFWs na nakikinig ngayong umaga, sana po nasa magandang sitwasyon kayo ngayon. Yes, So, partner. partner, saan ba sila pwede bumisita para tayo ay mapanood online? Pwede yung... Ayun. So, pwede ho kayong mag-login po sa tatlong W, www.ustream.tv/channel/kakampi online. Yan. So, pwede rin po kayong bumisita sa kakampi.wix.com/kakampi or kakampi-news.blogspot.com or partner, pwede rin silang tumawag sa atin. Okay, ito yung numbers na pwede nyo pong tawagan. It's 553-8656 o kaya 788-3607. So, yan. So, pwede na po tayo magsimula. Actually po, last meeting, nag-collate po kami ng mga questions relative po sa mga Pag-ibig Fund programs and benefit na alam po namin na siguradong maibibigay po namin ngayong umagang to. At isa po sa mga questions na nakuha namin ay, una, partner, paano ba maging member ng Pag-ibig Fund? Okay, that's a Yan. good question. Actually, napakadali lang po maging member sa Pag-ibig Fund. Lalo na ho sa nakikinig po sa atin, yung listeners na natin, kung nasa abroad ho kayo, pwede ho kayong mag-login na po sa Pag-ibig website. Yes. Yung website natin ay www.pag-ibigfund, diretso po yan, wala pong dash po yan, pag-ibigfund.gov.ph. Yes. So, doon po, mag-login kayo, mag-register kayo online. May makukuha ho kayong number. Ang tawag natin yung Pag-ibig Mid number. And then, pwede ho kayong pumunta sa kahit saang Pag-ibig offices. Kung meron ho kayong pamilya dito sa Pilipinas, pwede din silang maghulog. Gamit po yung number na nakuha nyo doon sa pag-register niyo at yung pangalan ninyo. At partner, pag nasa abroad sila, saan sila pwedeng mag-remit o magbayad? Okay. So sa ating mga Pag-ibig OFW members, marami po kaming remittance channel or partner abroad. Specifically partner, ito po yung mga iRemit partners namin, mga Bentaha partners, Okay. PNB, Metrobank, Landbank,
and many more. Ayun. Yan. So, pwede Yes, rin po partner. kayong maghulog using your credit Credit card, card. Yes. yun. Okay. So, ito po yung tinatawag, ito yung bago naming facility. Ito Yes. yung online payment facility using credit Credit card card. powered by Visa or Mastercard na kahit saan in-issue yung credit card mo, as long as powered by Visa, Mastercard, pwede itong gamitin. All you have to do is to visit our official website and visit our e-services facility so you can able to enjoy the electronic facilities of Pag-ibig Fund relevant to our members. At saka partner, karagdagan, pwede Yes. na po silang magpa-member sa Pag-ibig Fund by visiting any Pag-ibig Ayun, offices iba. dito sa Pilipinas. Ayun, kung dito kayo sa Pilipinas, yun Yes. ang pwedeng gawin ninyo. Yes, kasi po may mga OFWs kasi tayo na nagbabakasyon ngayon. Ayan. So, yun, pagkakataon nyo na pong bumisita sa any Pag-ibig offices, lalo't ngayon partner na sa mga malls natin may mga lingkod Pinoy na tinatawag na kung saan ito po yung one-stop shop na kasama po ang Pag-ibig Fund na nagbibigay po ng agarang serbisyo para sa ating mga kababayan. Ayun, partner, na-mention mo na rin yung Lingkod Pinoy. Yes. Anong malls kaya ang mga yun? Yes. So, So, para alam nila kung saan mall sila pupunta. yes. So, meron po kaming mga offices in Robinsons. Ayan, Robinsons Ho. Yes. Ayan. SM Manila specifically, SM SM Manila, Manila. SM Trinoma, partner duty free. Ayun, Meron din duty kaming free. office, yan. Ayun, baka kakarating nyo lang, galing Yes. abroad at namimili ng pasalubong. Yes, so Saan na rin pwede kayo po doon? kayong dumaan sa aming opisina sa duty free para po makapag-inquire kayo relative sa status ng inyong membership account sa Pag-ibig Fund. Or meron din tayo sa mga accredited NGO partners natin like PASEI na nagko-conduct ng PIDO seminars para sa ating mga kababayang OFWs. May mga designated Pag-ibig officers din po kami na pwede nyong pagtanungan. Yan. Pwede kayo magtanong. Kagaya yan kung may concern kayo, may tanong kayo, pwede naman. Hindi lang yung pupunta ka doon para magbayad. So kung may mga Yes. katanungan kayo, may mga inquiries kayo, may concern kayo, so Yes. pwede kayong dumulog po doon. Yes, of course. Or kung gusto nyo po, kung kayo po ay nasa abroad ngayon at pwede kayong pumunta sa aming mga Pag-ibig offices na naka-designate sa ating mga Philippine consulates or embassies. Pwede po kayo magpa-assist sa mga Pag-ibig marketing representative namin. So, partners, sa ngayon kasi meron tayong 22 offices all over the world, all over Okay. the globe. The globe, yes. Yes. So, ngayon po, ang mga na bagong offices natin is in New York, New York. wow, Canada, Yes, Canada. Malaysia, and South Korea. South Korea. Yes. So, dahil po nalaman po namin na dumarami po ang bilang ng mga OFWs ngayon, Yes po. so pinalalawig po namin ang aming serbisyo sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga marketing representatives all over the globe. Yan, Yan. partner. So, partner, may katanungan pa tayo dito ha. Sige. Ano Ah, po yung tanong? Dati na akong miyembro ng Pag-ibig Fund sa Pilipinas. Ano ang mangyayari sa dati kong mga hulog? Pwede ko bang ituloy ang membership ko noon? Kailangan ko pa bang mag-register muli bilang OFW? Okay, magandang katanungan po yan. No? At kadalasan yun ang mga tanong ng mga OFWs natin. Tama. Kasi ganito yung scenario niyan. No? Kadalasan sa OFWs natin, nagtatrabaho dito sa Pilipinas bago po mag-abroad. Yes. Kapag dito tayo sa Pilipinas, mandated po ng batas natin na ang mga employers dapat mag-remit sila kasi benefit po or benepisyo po ng mga empleyado yung Pag-ibig contribution. So, bali 200 po yan, 100 sa employer, 100 sa employee. Ngayon, ang tanong ni OFW, magiging OFW pa lang kasi to. Yes. Pag umalis pa ako, ang hulog ko mawawala na. So, mali po yan. Ang inyong hulog ay nandiyan pa rin, hindi po nawawala yan. Secure po yan kay Pag-ibig Fund. Ang mangyayari lang po niyan, dudugtungan ninyo ang hulog nyo. So, bali dati, local member ho kayo kasi local employee ho kayo. Ngayon, itutuloy niyan under po ng POP account. Pag-ibig Overseas Program, since OFW na ho kayo. At yung number po na ginagamit ay iisa lang. Yes. Hindi po pabago-bago, hindi dadami yung numbers ninyo. Iisa lang po yun.
So, yun. So, napakagandang impormasyon na ibinigay ng aking partner na kung saan hindi po pala nawawala yung mga contributions Yes. nyo. Kung kayo ay local member, ang kailangan nyo lang po is mag-reactivate ng membership Yes. category as OFW. OFW. Partner, ang maganda pa nito, pwede nila to gawin online. Online. Yes. So, all you have to do is to visit our official website, the www.pag-ibigfund.gov.ph and click the e-services icon. So, using your Pag-ibig MID or membership ID number, pwede nyo pong i-update ang inyong membership category from local to OFW. Kung kayo po ay married member na, pwede nyo rin po gawin to online or magdagdag ng beneficiaries. Lahat po ng ito pwede pong gawin personal through online natin. Yun, So, napakaganda online. nung facility na to. So, partner, ang isa pa sa salient features ng facility natin online, pwede na rin po ang mga OFWs mag-verify ng contribution nila through website. Ayun. Yes. Yun ang gustong pakinggan gustong marinig actually. Gustong marinig ng mga OFW members natin. Yeah. Kasi pag nasa abroad, ang laging tanong, partner, idudugtong ko lang nga kasi sige, partner. related siya dyan. Ano na nangyari sa hulog ko dun sa pag-ibig? Baka nawawala na. Actually, may na-encounter tayo mga kliyenteng gano'n. May iba hindi na tinutuloy yung membership po nila kasi wala silang alam kung ano nangyari doon sa hulog nila. Yes. Kahit ako ba naman, diba, hindi ko alam kung ano nangyari yung, ano na yung status Okay. ng membership ko. Hindi ko talaga itutuloy yun. Kaya po, naibigay yung naisip ni Pag-ibig Fund yun na pwede nang i-view online. Para po sa OFWs po yan. Yes. So actually po, kaya po sa ngayon yung OFW contributions pa lang ang nabe-verify online kasi po we give prioritize to them kasi po limited lang po kasi yung offices sa abroad. Compared dito sa mga local members natin na pwede silang bumisita any Pag-ibig offices. So yun po ang nagawa ni Pag-ibig Fund para po ma-encourage or mas maging convenient sa ating mga OFW members ang serbisyo ni Pag-ibig Pag-ibig Fund. Fund. Yes. Ayan. So, partner, bukod dito, pang-apat na question natin na galing po sa ating mga viewers last meeting, magkano ang pwede kong ma-loan sa Pag-ibig Fund? So, napaka-general ng kanyang tanong. So, I guess, partner, i-discuss na natin dito yung mga loan programs na ino-offer ni Pag-ibig Fund. Okay, so doon naman po ang loans ni Pag-ibig Fund, sa loan program si Pag-ibig Fund, meron ho tayong dalawa. Yung first, meron tayong housing loan, yung end user housing loan program ni Pag-ibig Fund, end user financing. At yung pangalawa, yung ang tawag actually sa Pag-ibig Fund, ang tawag nito is short-term loan. Yes. No? But of course, anong iba, syempre, kadalasan no, tinatanong, ano yun? Ano short-term loan? So, it refers to cash loan, okay? O kaya ang tawag ng iba po, salary loan. Yes. Ayun. Pero actually, hindi siya salary loan. Yes. Short-term loan po yan. Kasi salary loan, doon po yan sa SS. Yes. Doon sa kapareho din naming agency po. Ah. Kaya GSIS. Kasi ang basis po nun, yung kanilang compensation. Yes. Unless with Pag-ibig Fund, it's short-term loan. By the way, with short-term loan, dalawa po yan. Nahati po sa dalawa ang short-term loan natin. Okay. Meron tayong multi-purpose loan. Ang pangalawa po, meron po tayong calamity loan. Wow. Oo. So, partner, siguro ang calamity loan, aware ka naman. Siyempre, Yes. ang bansa ho natin ay laging binibisita ng bagyo. Yes. O, isa po yan, Kung ang lugar ho ninyo ay dineclare under state of calamity, makapag-file kayo ng calamity loan. Ang tanong kasi dito ng member natin, magkano daw ang pwedeng i-loan? Yes. So, yun naman po, for calamity loan, actually, ang calamity loan natin at yung multi-purpose loan ngayon, pareho na po ang percentage ng amount na pwedeng ma-loan. Yung loanable amount natin. Oh. Magkano po yun? Percentage po yan para accurate po tayo. It's 80% of Wow. your total accumulated value. Ano naman po yung total accumulated value? O yung TAB for short. Yes. Yun po yung amount na inihulog ng member plus yung dividendo mo nito. For OFWs, of course, for locally employed, yun naman po yung hulog ni member ng employer niya at yung dividendo po nun. 80% of that ang pwede pong ma-loan. Pareho na po yan, calamity at multi-purpose loan. So, partner, ibig sabihin, kung ako ay nakapag-ipon kay Pag-ibig Fund ng 20,000 pesos, siya yung total accumulated value ko. Value, yes. Magkano yung malulun ko dito?
80% of that. So, 16,000. 16, yes. Wow, not bad po. So, ibig sabihin, kung nagbabase po ang inyong loanable value sa inyong total accumulated value. So, ibig sabihin, in pag-ibig fund, mas maganda kung nag-upgrade ka ng ipon mo. Tama po yan, Yes. partner. Kung gusto natin, kasi ito yung advantage nun. Malaki yung hulog, malaking na-loan mo, at the same time, malaki din ang tubo ng pera mo. Yes, tama. Ayan. Actually po, dun sa multi-purpose loan program natin, isingit ko lang, partner. Sige, partner. For you to be able to qualify sa ating multi-purpose loan program, you must be an active Member, pag-ibig yes. member na may 24 months membership savings at qualify na pong at may source of income ka. Yan. So, pagdating po sa calamity loan, same guidelines din po. You must be an active pag-ibig member na may 24 months na hulog. So, sa ganung senaryo lamang po, qualify ka ng mag-avail ng mga short-term loan programs na tinatawag natin. Isingit ko lang, partner, no? Although tama yung sinabi ni partner na at least 24 months. Ang itinaganda pa ho nito, meron tayong bagong memorandum. Okay. Doon po sa loan. Okay. Advantage yun sa mga members natin. Okay. Kasi aside from 24 months, ang minimum yun na required na ating TAV, total accumulated value, at least 4,800. Wow. So actually ganito yun. Dati talaga ni-require ng pag-ibig na 24 months. Ah. Pero ngayon po, kung meron kang hulog na less than 24 months, palagay meron ka lang 4 months. Yeah. O kaya 20 months po, basta po ang inyong total accumulated value not less than 4,800, pwede na kayo mag-avail. Yes. So, napakaganda. Napakaganda. Okay, Yes. so ito pala yung bagong programa ni Pag-ibig Fund na kung saan mas convenient o mas efficient sa mga miyembro natin na pwede nilang makuha. Yes, partner. Wow, so Yung sa housing loan, partner, isisingit ko na. sige, sure. Okay. Yung sa housing loan, magkano nga yung Okay. yung pwedeng i-loan ng mga members natin? So, pagdating naman sa housing loan program, na-double ito, partner. Dati kasi, partner, 3 million yung pwede mong ma-avail. Ngayon, 6 million 6 million pesos na. So, dati, partner, kung ang presyo ng isang CR ay 3 million, dalawang CR na mabibili. Dalawang CR na mabibili nun. So, kung kayo ay, alimbawa, may tampuhan ni Mr. or ni Mrs., tig-isang CR muna kayo, wag kayo Ayun. magkita muna. Pwede partner. So, yun. Bali po, sa housing loan program, Ayun. isa po kasi sa mga nakita ni Pag-ibig Fund is masyado na pong mahal yung market value ng mga properties. Properties, tama po. Specifically dito sa NCR. Opo. So, dahil po sa dala ng pangangailangan ng ating mga miyembro, tinaasan po ni Pag-ibig Fund ang loanable value nito. But of course, yung loanable approval will depend pa rin po sa inyong monthly salary. Yun. Yes. So, syempre, ayaw naman po kasi ni Pag-ibig Fund na bigyan ka ng higher loanable value na hindi kakayanin ng monthly income mo. Income So, mo, yes. this will be a burden to you. Yes. Na parang inaprubahan ka ng malaking loan, then later on, mapo-foreclose lang siya kasi hindi kaya ng salary mo. Wow. Kaya po naisip ni Pag-ibig Fund na i-consider pa rin po yung capacity to pay ng member based sa kanyang monthly income. Bali, partner, gross to ha? Yes, partner. Yes. So, Yan ang magandang balita kasi gross income po to. yes. So, yung mga allowances, transportation, or kasama. Kasama. Wow. Oo. Unlike dati, net disposable Net- income lang ang yes. tawag. Ngayon po, kasama na gross na ho siya. Yes, so Opo. napakaganda po. So sa Pag-ibig Fund po kasi ginagawa namin ng paraan na mapaganda ang programa namin para po maging affordable sa lahat ng Pag-ibig Fund member. Isa kasi to, partner, sa mga twin mandates natin. Una, magbigay ka ng pabahay na may mababang interest rate, at pangalawa po, maging pinakamatatag na provident institution ng ating bansa na kung saan ini-encourage namin ang bawat Pilipino o manggagawang Pilipino na mag-ipon para sa kanilang retirement.
Ayan. Yes. So partner, nabanggit na rin naman natin yung sa pag-iipon. Ano ba yung salient features ng ating pag-ibig program? Yung regular membership natin, yung pag-ibig 1 na tinatawag. Pag-ibig 1. Yes. So sa pag-ibig 1 natin, usually, una, kumikita po ito ng minimum of 4% per annum. So, yun, napakaganda. Pangalawa, government guaranteed. Ayun. Yan. So, anong ibig sabihin, partner, kapag Ng government guaranteed? Ayun po. Ibig sabihin po, yung pera ninyo ay hindi mawawala. Ibig sabihin, hindi po scammer si Pag-ibig Fund. Kasi minsan nag-iisip, which is I do understand them. Yes, Kasi nga ho, ang OFW, syempre talagang hindi basta-basta ang magtrabaho sa abroad. Tama. Dapat alam natin kung saan natin ilalagay ang pera. Although maraming kumakalat na I do understand kasi meron talaga, ay mag-i-invest ako doon. Pag-ibig Fund kasi investment ho din kami. Na kasi nag-iipon kayo, savings yan, kumikita ang pera ninyo. Pero unlike with, although compare din natin sa bangko, ang bangko kasi merong bracket. It's only 100,000 lang po. No? Ang pwede pong insured po yan. Okay. Kung meron kang 1 million actually is, alam ko 500,000. Yes. Yun yung nasa bangko. Sa bangko po yan. Kung kasi iba, ayoko maghulog kay Pag-ibig Fund sa bangko na lang ako. Pero kung titingnan ninyo, since government po yan, guaranteed po yan, ibig sabihin safe po ang pera ninyo. Hindi po siya mawawala. So, ibig sabihin, partner, halimbawa, nag-invest ako ng 2 million pesos kay Pag-ibig Fund. Biglang nawala si Pag-ibig Fund. Makukuha ko ba ng buo yun, including may dividends? Yes po. Kasi government guaranteed po yan. Hindi hayaan ng gobyerno ho natin na mawawala si Pag-ibig Fund. Yes. So we will do something para ho lalong gumanda ang performance si Pag-ibig Fund. Yes, so ganun pala ang ibig sabihin ng government guaranteed. So, partner, isa pa sa mga salient features ng Pag-ibig Fund ay tinatawag nating portability of savings. So, ibig sabihin nito, partner, kung magtrabaho ka man sa maraming employers mo dati or locally at ikaw ay OFW na, pwede po itong pagsama-samahin. Yes. Yan. So, pag pinagsama-sama mo, i-consolidate mo lang siya sa existing o yung sa current account mo para po joint na yung total contributions mo kay Pag-ibig Fund. So, napakaganda pala. So, ibig sabihin, partner, hindi siya nawawala. Yun nga. Hindi siya talaga nawawala. Nandiyan yan at tumutubo pa yung pera ninyo. Yes. So, of course, ang isa pa sa salient features ni Pag-ibig Fund, tax-free ang inyong dividendo sa Pag-ibig Fund. Compare kay bangko na meron tayong withholding taxes na tinatawag, magkano ba yung 20%, Wow, partner. 20%. Ang laki nun. Although, hindi naman namin discourage kayo na mag-ipon o mag-impok po sa bangko. It's okay. Yes. Have your emergency fund. Kailangan nyo lalo pag OFW kayo. Yes. So, kailangan may emergency fund na anytime, kailangan ng pera, pwede nyo hugutin. So, actually, si Pag-ibig Fund, pwede nyo gawin yun. Kaya po kami nag-offer ng loans. Kasi kung may emergency, kailangan ng pera, pwede kayo mag-loan kay Pag-ibig Fund. Yes, of Pero course. ang maganda dito, kumikita ang pera mo, at this 4% every year, buo yung nakukuha mo or matatanggap mo. Wala pong katas yan. Unlike with the banks, meron siyang withholding tax which is 20% po. Okay. So, actually, partner, dagdag ko lang, last 2015, nag-declare tayo ng 4.8% dividend Dividends. dividend earnings sa lahat ng Pag-ibig Fund members na kung saan nagbigay po tayo ng 14.24 billion pesos. Billion yan. Yes, sa lahat ng Pag-ibig Fund members. So, ako, ikaw, silang lahat. Basta may Pag-ibig contributions ka, kasama ka sa nabigyan ng 14.24 billion. Ito po ay disseminate sa lahat ng mga miyembro. Yan. So, the more na naguhulog ka ng malaki, the more chance na kumita yung savings mo ng mas malaki. Definitely. Oo. Yes. So, yun. So, yun po yung ating salient features ng Pag-ibig 1. So, partner, may tanong kasi tayo dito na ang sabi niya, ano ang mga programa ng Pag-ibig Fund para sa mga OFWs? So, idagdag po natin itong isang programa ng Pag-ibig Fund na voluntary membership. Yung tinatawag nating Modified Pag-ibig 2 or MP2 program. So, partner,
ano ba ang MP2 program? Okay, MP2 program. Actually, explain ko lang ha. So, kailangan natin i-differentiate din. Yes. Meron tayong Pag-ibig 1 at merong MP2 program or modified Pag-ibig 2. Okay. Magkaiba po yung dalawa. No? Yes. Yung Pag-ibig 1, yun po yung regular na membership sa Pag-ibig Fund. Okay. Kadalasan po ang inihulog natin for OFWs, minimum po is 100 pesos. Okay. Okay? Minimum po yan. Pero kung may balak kayo mag-avail na housing loan, in-encourage namin kayo 200 pesos. Gawin mo ng 200. Yes. Kasi tutubo din naman ang pera mo, makapag-avail ka pa ng loan. Loan programs. Yes. Okay. Okay? For Pag-ibig 1 po yan. For MP2 naman po. Okay. Ang MP2, by the way, for Pag-ibig 1 po pala, ang maturity po noon ay pag meron po yung miyembrong na ihulog na 240 months. Okay. Okay. So, equivalent to 20 years. Okay. Yes, Okay. partner. Okay. Pangalawa po, pag total disability na po yung member, no? Total disable. Yeah, Total okay. and permanent disable na yung member, ma-withdraw po niya ang kanyang contributions under ng Okay. Pag-ibig 1. Okay, pangatlo, pag namatay po ang member, although hindi naman natin gusto po yun, pero Okay. talagang gano'n na, hindi natin control yan. Na pag namatay po ang miyembro, ma-withdraw po yan ng kanyang legal heirs. Okay. Okay, makukuha po yun yung Pag-ibig 1 contributions niya. Mhm. At yung Apat Pang-apat. naman po, so aside from that, okay, Yung, retirement. yes. Okay, so sa retirement, meron tayong optional retirement. At the age of 60 years old, pwede na po maklaim or kung iba naman, ayaw pa nilang withdraw kasi meron pa, hindi ko pa kailangan yung pera. So pwede po hanggang 65 years old. Yun po ang mandatory retirement natin. Okay. Pag-ibig 1 po yan o regular membership ninyo. Yung pangalawa, ito po yung, compare nga pala natin, yung MP2. Yung MP2, ito na yung parang titingnan mo ninyo, dagdag doon sa contributions ninyo. Okay. For MP2, ito po, nakiklaim po siya o naka-lock up yung hulog ninyo for 5 years. Okay. So 5 years po yan. Ito parang, kung titingnan ninyo ay short term lang. Unlike dun sa isa long term po kasi 20 years to. Ito sa 5 years lang. And by the way, ito palang Pag-ibig 1 nagagamit siya sa loan. Okay. Mga loan programs natin, yung housing loan dito, at yung Short-term short-term loan. loan, okay. Yes. For MP2, hindi po siya nagagamit for loans. Kasi nga po, kaya ho tayo meron Pag-ibig 1. Okay? Yun ang advantage nito. So, yung iba naman gusto may plano silang may plano sila para din sa baby nila for education, ng baby nila. So, Okay. pwede mo ninyo i-import with MP2. Okay. Okay? So, aside from that, yung interest partner, mas Wow. mataas ito. Compare kay Pag-ibig 1. Yes, Wow. Pag-ibig 1. Mas mataas po siya. Kung meron mo tayong at least or minimum of 4% po kay Pag-ibig 1, Mhm. kay MP2 meron tayong at least 4.5 or mas mataas po siya ng 0.5% kaysa Pag-ibig 1. Kay regular Pag-ibig 1. So, Yes. ibig sabihin, si Pag-ibig 1 at Pag-ibig 2, dapat magkasama yan. Hindi ka pwede magpa-member kay MP2 nang hindi ka member kay Pag-ibig 1. Tama, Okay. partner. Kailangan member ka muna doon kasi yung isa nagagamit po yan for loan. Okay. Ang ito naman isa, hindi siya nagagamit for loan. So, yun ang Okay. advantage nun. Pero at sabihin mo pag emergency, pwede ko pang i-pull out. Hindi siya pwedeng i-pull out po kasi nakalock up ng 5 years. Okay. Kaya po, na-require ho natin si Pag-ibig 1. Oh, in case of emergencies, meron kayong makukuha ng Yes mga po. loan programs Loan kay programs Pag-ibig ng Fund. Pag-ibig Fund. So, partner, dagdag ko lang din dito sa ating MP2. Yes, partner. Una, you can save at your own convenience. Yes. Ibig sabihin, partner, hindi ka required monthly maghulog kay MP2 compare kay Pag-ibig 1 na may mga loan programs. Ngayon, kay MP2, at your own convenience, halimbawa, this month naghulog ka, then by December maghulog ka ulit. At saka yung hulog dito, minimum of 500 pesos. Ayan ha. So, sa mga miyembro ho natin, napakababa lang po. 500 pesos ang minimum. Pwede ka na mag-open. Yes, ng mag-open ka modified na ng Pag-ibig 2. MP2. Yes. So, actually, partner, i-open ko lang may mga member po kami na OFWs din na nag-iipon ng malaki kay MP2. Kasi po,
nakita nila ang advantage nito na kumikita po siya ng mataas na dividendo compare sa other financial institution na nag-offer din po ng same benefit. So, meron po kaming OFW, hindi ko na lang din po pangalanan, na winidraw niya yung ipon niya sa abroad at i-deposit niya kay MP2 kasi po nakita niya na safe yung kanyang investment through government guaranteed savings at Yes. mataas ang ino-offer ni MP2. I-open ko lang po, last year 2015 nag-declare po ang Pag-ibig Fund ng dividend rates na 5.3% sa lahat ng mga MP2 members. So Ayun, napakalaki po niyan. Yung 5.3 kasi hindi niyo po makukuha sa bangko. Yes. At buo yan. Wala po tayong ang tax. Withholding tax, wala po sa MP2. Yun. So, ibig sabihin, partner, talagang malaki talaga ang naitutulong ng mga programa ni Pag-ibig Fund para sa ating mga OFW members kasi po, hinihikayat po namin kayo na mag-ipon para pagka po umuwi kayo sa Pilipinas at for good, for example, partner, meron kayong makukuha kay Pag-ibig Fund. Yes, At saka, po. partner, idagdag ko lang yung sa grounds for withdrawal ng ating Pag-ibig One regular Yes. savings. Pwede rin po kayong mag-file ng withdrawal kung kayo ay nag-change ng vocation. Ibig sabihin, halimbawa, ako po dating manggagawa, naging pare. Or ikaw, naging madre, yan, nag-change ka ng vocation. Pwede po kayong mag-file ng withdrawal kay Pag-ibig Fund subject for approval ng board namin. At of course, doon po sa mga member natin na ngayon ay kulong for lifetime imprisonment, yan. Pwede rin po kayong mag-apply kay Pag-ibig Fund ng withdrawal at subject po for Subject for withdrawal approve. ng aming Subject for approval, ng aming ng aming board. Yan Yes po yung mga nadagdag na Nadagdag. grounds for withdrawal ng aming Pag-ibig regular savings para po higit na makatulong sa mga. Ayan. So, partner, I guess magkaroon muna tayo ng 5 minutes break or break muna. So, magbabalik po kami para sa ibang kaalaman at programa ni Pag-ibig Fund para sa ating mga miyembro. Bahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Pag-ibig na hinintay, pag-ibig na binigay, biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko'y ikaw. Sa nakaraang 35 taon, milyong-milyong Pag-ibig members ang nabigyan ng katuparan ang kanilang pinaghirapan. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko, saya na alam mo sa puso ko. Dahil sa'yo, nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita.
Okay, so isang magandang umaga po ulit sa ating lahat, lalo tigit sa ating tagapakinig sa programa ng Pag-ibig Fund ngayong araw. So nagbabalik po kami ng aking partner para po ipagpatuloy ang discussion natin sa mga latest updates and programs ni Pag-ibig Fund para sa mga OFWs. So yun. Yes, So, partner. Meron pa bang mga tanong na dapat nating sagutin? Yes. So, partner, meron dito isang tanong. Isa kasi sa mga loan programs na ino-offer natin is yung housing loan program. Yes, So, housing may loan. tanong dito, paano ba mag-apply ng housing Housing loan? Okay. So, para po makapag-apply kayo ng housing loan program, so you must be first an active Pag-ibig member na may 24 months na hulog. Yan. So, ibig sabihin, yung 24 months, ito yung membership residency mo sa Pag-ibig Fund for you to be able to qualify of a Pag-ibig Housing Loan Program. So, ang kailangan lang po nito, syempre, una, isa sa mga program requirements ni Pag-ibig Fund, meron kang source of income. Ayun. So, Or- importante po yan. Or katawag natin capacity to pay dapat. Ano? Yes. I-check po yan. Yes, so ano ba yung mga source of income ng ating miyembro? Una, kung ikaw ay employed, so yung mga service contract nyo or yung employment contract, ipepresent nyo po yan kay Pag-ibig Fund. Yes po. So, kung kayo naman po ay self-employed, ayan, ipepresent nyo po sa amin yung mga business permits nyo na magpapatunay na ganito yung kinikita nyo, kinikita ng business nyo yearly. So, Yes. ibig sabihin, through employment or business na proof of income, pwede mong ipasok kay Pag-ibig Pag-ibig Fund. Fund. Yes. Actually, partner, pwede rin kasi na pagsamahin. Pwede yun. Yes. Ang purpose kasi nito, the more na malaki yung proof of income mo, the more na ma-maximize mo yung loanable value mo. Yes. Tulad nga na sinabi ng partner ko, magbabase ang inyong loanable value sa inyong monthly gross income. Tama, partner. Yan. So, pangalawa po, kung kayo po ay mga OFWs na currently abroad, Yes. so ang filing kasi ng application natin dito po sa Pilipinas. Ayan. Dito po sa Pilipinas. Hindi po Yes. pwede po dyan talaga. O, dito yun. Yes. So, kailangan nyo pong mag-authorize ng representative. Mag-i-issue lamang po kayo ng special power of attorney duly executed or consularized by the Philippine embassies or consulate of the host country. Yes. So, yun po, magpapanotaryo po kayo. Ang maganda pa nito, partner, may Pag-ibig marketing representative tayo to different embassies or consulate na pwede mag-assist sa inyo. Mag-assist sa inyo, yes. So, napaka-importante po kasi na may marketing representative kami abroad para sa mga katanungan nyo regarding sa housing loan, pwede nilang masagot. Tama, Ang maganda partner. pa dito, partner, at well-trained yung ating mga marketing representatives. So, all questions, parang itong one-stop shop all questions relative kay short-term loan, housing loan, masasagot po yan ng aming mga marketing representative. Ayan. Kaya wag ko kayong mahiyang pumunta doon. Yes. No? Pumunta kayo doon pag may mga tanong mo kayo. Yes, tama, partner. Yes, partner. So, yun po primarily yung kinukuha nating mga yung mga dokumento kapag mga OFWs. Isingit lang natin, partner, dapat po yung inyong employment contract or yung any proof of income must be verified or certified by the Pag-ibig marketing representative abroad. Yes, so dapat tinatatakan po yun para po ma-validate namin na ito po ay legal or valid yung inyong mga dokumento na pinagkukunan ng inyong proof of income. So, yun. So, yung mga other documents like application forms, yung mga downloadable applications natin, it can be downloaded sa aming official website na www.pagibigfund.gov.ph. So, partner, may tanong ako regarding sa housing. Kung ako ba ay married member, i-require ba ng marital consent? Yes, partner. Lalo na pag yung titulo po ay hindi nakapangalan sa inyong dalawa. Okay. No, so, mas kailangan na talaga ng certificate of marriage at the same time, yung marriage.
marital consent po. Yeah. Kailangan alam po yan ng asawa ninyo na mag-abay kayo ng housing loan. Yes. So, syempre, ang sinusunod po kasi ni Pag-ibig Fund, yung family code natin na kung saan isa po sa mga guidelines ng family code natin, kung mag-aabil ang isa sa mag-asawa ng mga loans or mangungutang, kailangan po lagi na may marital consent. Ayan. Kasi po, conjugal property. Conjugal to. property. Lalo po pag housing loan. Pag multi-purpose loan, okay lang. Walang marital consent yun kasi cash loan. Yes. So, kasi dito may pinag-uusapang collateral value. Collateral value. Yes. So, yes. this is a conjugal property. So, kailangan may marital consent. Yes. Okay. So, partner, partner, isingit ko din to. Meron kasi tayo mga OFWs na hiwalay. Hiwalay. Oo. Okay. So, pag-abil ng housing loan program, meron tayong kasagutan dyan. Yes. Pwede po kayong manghingi ng court order. Humingi kayo ng payo sa isang abogado kung paano makapag-akuha ng court order na ino-authorize kayo ng batas na mag-abil ng loan, specifically housing loan program kay Pag-ibig Fund, even without marital consent for the purpose na makapag-abil ka ng housing. But it doesn't mean po na na hindi ito magiging conjugal property. Yan. So, conjugal property pa rin po ito. Yun nga lang, nililimit lamang po na ang marital consent ng asawa. Ayun. Ayan. Kasi karamihan kasi sa mga OFWs natin, ganun ang problema. Yung iba naman sabi nila, gusto ko sa property ako lang, ayoko ng conjugal. Ay, kung ayaw niyo po yung conjugal, aside sa nasabing solusyon ni partner, ng court order, pwede rin kayo magpa-annul ng kasal ninyo. For sure. I'm sure. Talagang wala na pong hindi na conjugal yung property kasi annulled na yung kasal ninyo. Yes. So, yun. Yeah. So, yun po yung mga pwede po naming options na maibigay sa ating mga miyembro. Lalo tigit sa ating mga OFWs. Ayan. So, partner, ano-ano ba yung mga loan purpose na ino-offer ng ating housing loan program? Okay, so meron na tayong purchase of lot. Kung bibili lang ho kayo ng lupa, okay. Pwede yan. Pwede po yung purchase of house and lot or residential unit. Okay. Bili ka ng bahay at lupa. O kaya condo, pwede rin yan. Okay, consider rin natin yan. Basta residential area lang po. Hindi tayo pwede ng commercial o kaya agricultural. Okay. Kasi pabahay po ito, no? Okay. Ng Pag-ibig Fund. Pangatlo, meron din po tayong refinancing. Kagaya niyan, meron kayo existing na housing loan sa bangko, nakapangalan sa inyo ang titulo, gusto nyo ilipat sa Pag-ibig Fund. Pwede rin po yan. Pwede pala yun? Yes, partner. Refinancing ang tawag dyan. So, sa refinancing partner, dagdag ko lang, dapat yung meron ka ng 1 year repayment. Tama. Ayan. Oo. So, kailangan perfect yung payment nyo doon sa bangko. Hindi na po pwede na meron pong arrearages doon. So, 1 year na yon. Okay. So, bukod po doon, sa mga nabanggit ni partner, sa mga pwede rin po kayong mag-apply for home renovation. Yun, may improvement, yes. Or house construction. House construction, pwede rin Yes. yan. Or combination. Pwede, halimbawa, bibili ka ng house and lot. Gusto mo yung house and lot mo, yung house mo, dagdagan mo ng 3rd floor. Ayun. So, papasok yan under home improvement. So, ang magiging dual yung loan mo, purchase of residential unit with additional loan of home improvement. Basta po, hindi po tataas ang loanable value ng up to 6 million 6 million. pesos. Yan po ang ating ceiling, yung maximum po. Yes. At yung iba baka may tanong mo yung iba dyan, bibili ako ng parking. Okay. Parking area. Yung kung parking lot lang yon or area, hindi po pwede yon sa Pag-ibig Fund. Okay. Kailangan, kasi paano tayo kailangan titirhan po, hindi yung para sa sakyan lang. Kung bibili ka ng condo, kasabay po ang parking lot, pwede yon. Pwede. Pero kung parking lot lang, pwede. Yes. So, yun. So, maganda pala talagang ino-offer ni Pag-ibig Fund. At ang isa pa sa mga magandang programa ng housing loan natin, meron na tayo partner tinatawag na multiple housing loan program. Yes. Napakaganda po yan. Dati kasi isa lang pwedeng avail member. What at a time ho dati. Pero ngayon multiple na po.
So long as kaya ninyong bayaran yon. Ah. Capacity to pay pa rin po ang i-consider basis natin. So, ibig sabihin, partner, kung ako ay existing borrower na may property in Manila, ngayon gusto kong mag-avail in Cebu po, pwede na pala yun. Po, pwede. Pwede po. At So, least madami kayong bahay. Yes. Pwedeng bahay bakasyonan. Basta po, hindi siya lalampas ng loanable value of 6 million 6 pesos at kaya po ng inyong monthly gross income Ayun. ang loanable value na to. Okay. So, yun po yung mga salient features ng ating Pag-ibig Housing Loan Program. So, partner, may isa pa tayong katanungan dito. Paano at saan ko ba pwedeng makuha ang Pag-ibig ID number? Ayun. Yung So, ID number, partner. Okay. So, yung ID number, pwede nyo po itong makuha. Tulad na nasabi ni partner, pag nag-rehistro kayo online, makukuha nyo po ang Pag-ibig ID number nyo. So, partner, isa sa mga programa na in-offer ni Pag-ibig Fund is yung Pag-ibig Loyalty Card. So, ang naging idea po ni Pag-ibig kaya po inilaunch itong Pag-ibig Loyalty Card is para po magkaroon ng ID ang ating mga Pag-ibig member na naka-card siya mismo, naka-PBC siya, na naka-indicate po ang inyong complete name, signature, Pag-ibig, ID number at yung inyong data o yung face nyo. Yan, naka-indicate po doon. So, ibig sabihin, kailangan personal po tayo magpunta sa any Pag-ibig office para po makapag-avail ng Pag-ibig Loyalty Card kasi pipicturan ka at kukunin yung fingerprint mo. Ayan. So, ang salient features ng Pag-ibig Loyalty Card, dalawa yung purpose niya, partner. Ano yung partner? It is a discount card. At the same time, Pag-ibig ID card. Ayun. So, ibig sabihin, partner, ano yung mga discount card na pwedeng ma-avail natin dito, partner? So, discount card. Oh. Ang alam ko yung pinakahuli, yung narinig ko, or actually nakita ko din yung sa Pure Gold. Actually, points Yes. naman sa kanila yun. Yes, oo. So, Maganda yun. Lalo sa mga merong, tawag dito, merong grocery or meron silang tindahan. Pwede pong magamit yun. okay. So, yun pala. So, ang naging isa sa mga partners si Pag-ibig Loyalty Card ay ang Pure Gold. So, kapag ka namili ka, i-present mo lang yung ID card mo, makakaroon ka ng points na convertible into cash yun. Yes. At saka, partner, ibalita ko lang din, sa pagkakaalam ko, this year, naging partner natin ang Enchanted Kingdom. Ayun. Yan. So, So, para po sa mga OFWs na Ayun. umuwi dito at gustong magbakasyon, tama, kasama yung mga kids. yes. Mga bata, kadalasan ganun naman. Yun. Pamilya, family bonding. Yes, so pwede kayo pumunta kay Enchanted Kingdom by presenting Pag-ibig ID card, magkakaroon po kayo ng discounts. Discounts. Wow. Actually, marami pa tayong mga mga partners para Yes. dyan, So, depende kasi meron tayong sa medicine, meron tayo sa schools, meron tayo sa mga restaurants, yes, sa mga gasol. Actually, partner, dun sa Petron, pag bumili ka ng Petron gasol, meron kang 10 pesos off na makukuha kapag bumili ka ng isang Petron gasol. Oo, gasol nga yun. Yes. O kaya pagka nagpagasolina kayo, may discounts din po kayong makukuha. Actually, partner, up to 70% off ang pwede nyong ang maximum na discounts na pwede nyo makuha sa aming Pag-ibig Loyalty Card. So, ang kailangan nyo lang po gawin para makita po ang latest merchant partners ni Pag-ibig Fund is bisitahin ang aming official website na www.pagibigfund.gov.ph. Pero ito, partner, itatanong ko lang syempre, miyembro ako. Ang tanong ko lagi, magkano kaya yan? Yung loyalty card, kasi mukhang nakikita ko ang daming benefits na may ibibigay sa akin. Ngayon, ang tanong ko, magkano kaya yan? Gusto kong kumuha. Ng loyalty card. So, ang Pag-ibig Loyalty Card po ay meron pong bayad na 100 pesos. Ito po yung membership fee nyo para dun sa card at lifetime to, partner. Okay. So, kapag nga lang nawala yung card nyo for replacement, kailangan mo ulit magbayad ng 100. Pero alam mo partner, napakamura na yung 100 pesos. Imagine, 100 pesos just for the card. Valid ID card po siya. Yes, sa Pag-ibig. Considered as valid ID card. So, ibig sabihin, pwede nyo gamitin pag mag-transact ka with
banks. Okay. Or kung sa labas ng Pag-ibig Fund, pwede siya magamit. No? Alam ko, in-acknowledge na rin yan ng Bangko Sentral Okay. ng Pilipinas na pwede na siyang considered as valid ID card. So- Imagine for 100 pesos, aside card lang yon. Actually, material lang yun ng card. Yes. Yung ginamit ng 100 pesos, tapos meron ka pang discount. Actually, partner, may dala kong card ngayon. Ayan, sample Ganito po yung natin. sample niya. Pag-ibig ID card na kung saan naka-indicate ang complete name mo, Pag-ibig ID number, signature, then may barcode. Kasi nga po, yun po, na, yan po ay, meron po ito mga basic information nyo. Then, of course, may picture nyo. Yan. So, actually, partner, baka later on, maging din to eh. Dito na rin ipasok yung mga loan proceeds nila. Alam ko po, yun po ang ginagawang Bino-workout. Bino-workout Pag-ibig ni Pag-ibig Fund. Kasi mukha rin siyang ATM card. Oo. Yan. So, later on, as long as ang aming agency naman po ay subject for innovation. So, hopefully, later on, maging one convenient ID to para sa ating mga Pag-ibig Fund members. So, partner, meron pa tayo ditong isang tanong. Pwede bang magpa-member sa Pag-ibig Fund ang isang Pilipino na residente na ng ibang bansa? Definitely yes po. Okay. Kasi Pinoy pa rin ho kayo, Of syempre. course. Welcome na welcome magpa-member po sa Pag-ibig Fund. Yung mga residente na ng ibang bansa or mga immigrants na po doon sa abroad. Pwede po. Partner, paano ba magpa-member sila? Okay. Nasa abroad na, no? Yes. So, since nasa abroad na kayo, accessible po ang aming website, ang www.pagibigfund.gov.ph, at tulad po na nabanggit namin, online registration na po tayo ngayon. Tama po. So, by successfully registration online, may issue kayo ng ID number at pwede na po kayo maghulog sa mga bangko o remittance partner na Pag-ibig Fund na accredited abroad. Actually, partner, ang maganda pa nito, sa website natin, pwede nilang makita ang listahan ng mga remittance partner or bangko na accredited ni Pag-ibig Fund. Or kung nandito sa Pilipinas ang kamag-anak nyo, pwede kayo magpahulog sa anumang Pag-ibig offices at sa bayad centers. Ayun. Napakarami pong bayad centers nationwide, kaya po hindi kayo mahihirapan na magpahulog ng inyong monthly savings sa inyong relative dito sa Pilipinas. Ayun, good news yan. Yes, so syempre partner, kahit permanent resident ka, qualify ka pa rin mag-avail ng loan programs. Yes. Yeah. Basta active member ho kayo. Yes. Yun na naman ang required natin dyan. Active member kayo, actually meron nga akong nakakausap. Okay. Yung iba nga ho, nasa abroad na. Kung matitingnan mo naman, talagang well off. Okay. Sa abroad, andun na lahat ng pamilya. Pero, ang tanong ko nga, bakit ho kayo, sir, nagpa-member pa rin sa Pag-ibig Fund? Actually, pwede mo nang i-withdraw yun. Yes. Hindi ko pala na-mention kanina. Pag residente na kayo ng ibang bansa, pwede nang i-withdraw po yung hulog ninyo under na Pag-ibig Fund. Okay. Pero kaya ako na-curious sa isang member natin, no? Although marami, pero ito yung ikwento ko, isang member lang to. Sabi ko, sir, bakit yung po? Pwede nyo nang i-withdraw to kasi permanent departure from the country, di ba? Immigrant ka na sa US. Okay. Maganda naman din yung buhay niya sa US. According to him, nagkukwento naman. So sabi ko, sir, pwede nyo na i-withdraw. Sabi niya, ay iha, medyo may edad na rin ho. Siguro mga 50 plus. Okay. Kaya hindi ko muna i-withdraw yan kasi tutubo pa yung pera ko dyan. Hindi ko nakita, okay pala to si sir. Kahit nasa abroad na siya yet, tinatangkilik niya pa rin ang Pag-ibig Fund. At the same time, sabi niya, iha, gusto ko pa rin magbakasyon dito sa Pilipinas. So, talagang There's no place like home talaga. Yes. So, kaya nga gusto niya i-continue yung membership sa Pag-ibig Fund para tutubo pa rin ng pera niya kasi hindi pa niya kailangan. yes. Meron pa siyang perang ginagamit sa ngayon. Available pa yan. Sufficient. Ngayon, aside from that, so kailangan din niyang mag-avail ng housing loan kasi gusto nga niyang magkaroon ng bahay bakasyon sa Pilipinas. At saka investment na rin. Yes, investment. Kaya sabi niya, hindi, gusto ko muna i-retain yan. Gusto ko patubuin muna yung pera ko. Kaya doon ako na to, okay pala to si sir. Ayun. So, sa Awesome. mga OFWs natin, magandang ehemplo po yan o example po. So, at least yun. meron mo tayong savings, meron Yes. makapag-avail pa tayo ng loan. Okay, so, Housing loan. of course, kung kayo ay magiging member ng Pag-ibig One under voluntary membership account, pwede ka rin magpa-member na MP2. Yes. Yun ang automatic importante dito. yan. Kasi po, ang layunin kasi ni Pag-ibig Fund, tulungan ang bawat manggagawang Pilipino na maabot ang kanilang dream house. At the same time, mag-ipon para sa kanilang Tama po. retirement. Retirement. Okay. So,
idagdag na rin natin, meron kasi tayong ongoing project para sa ating mga kababayang local and OFW members. Ayan ha, sa lahat po ng mga Pag-ibig members, makinig po tayo. Itong bagong programa ni Pag-ibig Fund. Okay, so ito po yung existing program ni Pag-ibig Fund, ang Pag-ibig Expanded Raffle Promo. Okay, So, partner, ano yan? Okay, ang Pag-ibig Expanded Raffle Promo po is open to all ibig active and inactive member. So, papaano? Una, kailangan mo lang po bisitahin ang aming official website www.pagibigfund.gov.ph at mag-reactivate ka ng membership mo. Pangalawa, sumali ka sa ating Expanded Raffle Promo. Meron pong icon sa aming website na 1 million pesos. Ayun po yung ikiklik nyo para po sumali tayo sa ating raffle promo. So, pangatlo, maghulog ka po ng upgraded 600 pesos. Qualify ka na po sa 1 electronic raffle entry numbers. Partner, ang maganda pa nito, pag sumali ka, successful registration, may 1 bonus raffle entry ka. Wow, ang ganda naman talaga Diba? niya. May bonus pa. Yes. So, may bonus ka pang maghulog ka lang ng initial na at least 600 pesos. Per month yan, partner. Yes, year oo, ko lang. yes. Per month po yan, 600 pesos. Imagine, makaka-join ka na doon sa Expanded Raffle Promo ho natin. At the same time, yung 600 na pera ninyo, hindi nyo bayad sa amin po yan. Yes. Book nyo po yan. Tutubo pa yung pera ninyo. Yes. So, partner, the more na malaki ang hulog ng ating miyembro, the more na maraming electronic raffle The more chances of winning. Kasi Yes. marami kang raffle entries. Yes. Ayan po. So, halimbawa, ako partner, naguhulog ako 3,000 pesos monthly. Qualify ako for 5 raffle entry numbers. So, plus 1 bonus raffle bonus. entry kasi nag-join ako sa raffle. So, 6 raffle entry numbers. Then, partner, ang ating raffle promo, registration, rather, ay isang beses lang ginagawa. So, once na nag-register ka na, all you have to do is maghulog lang na maghulog. Automatic na yun, partner. Ano? Yes. Ayan. So, electronic na po kasi tayo. So, make sure na kapag ka nag-rehistro kayo sa raffle promo natin, kailangan po meron kayong contact number at valid email address. Yes. Ayun. Kasi po, pagka kayo yung nanalo, tawagan namin kayo at ino-notify po kayo kung kayo ang nanalo through your email addresses. At doon din po ba pinapadala yung confirmation? Yes, tama. And importante pero may iba ko kasi OFWs na walang email address. Oo. So actually naman partner, kung may mga kamag-anak silang may email address, pwede naman nilang Pwede naman gamitin. doon. Oo. Ayan. Bali yung kamag-anak nyo na lang po ang magsasabi sa inyo ng mga email confirmations ni Pag-ibig Fund relative sa ating expanded raffle promo. So partner, uulitin ko, ito po ay open, hindi lang po sa lahat ng active member. Kahit inactive member ka, Yes. pwede kang sumali. Ang kailangan mo lang, mag-join sa raffle promo, mag-rehistro sa website namin, pag may ID number ka na, maghulog ka lang ng at least 600 pesos monthly, qualify kang sumali. Kasi napansin namin to na parang nadi-discourage ang ating mga miyembro na inactive. Akala nila Hindi na sila. so, kasali po kayo. Ito po yung Pag-ibig Raffle Promo na to ay para sa lahat ng Pag-ibig member. Hindi po namin to nililimit sa mga active member lang. Pati sa mga inactive na gusto na pong magpatuloy ng paghuhulog. Yes, Pwede na po kayong sumali by just upgrading your savings into 600 at mag-join online. online. Yes. So, of course, partner, yung mga Ayun. Yes. Para iba kasing member, o meron ba talagang nananalo? Meron po. Ito po yung mga pangalan ng mga winners ho natin. raffle, monthly raffle draws tayo. Wow, ang ganda naman yan. Yes, so meron tayo. Imagine mo monthly. Ay, by the way, kailan ba yung promo period niyan? Okay, the promo period is from May 1, 2016 up to March 31, 2017. Ayun. So, bakit kung titignan, parang isang taon din yan tatakbo. Yes. So sa mga Yan. hindi pa po nakakasali, pwede pa kayong humabol. Yes. Sayang din naman ho yan. Yes. So ito po yung mga ibabanggitin namin yung mga ng Gaport monthly raffle draw na nanalo po ng Samsung S7 Edge at MacBook Air. So sa first monthly raffle po natin, Felix Francisco
Japan. Team MC Bayan ng Jeddah, Saudi Arabia. Yung monthly raffle draw natin. Si Mr. Marvin B. Abad ng Abu Dhabi at si Mr. Lazaro D. Lapides ng Jeddah. Jeddah ulit? Yes. Okay. So sa third monthly raffle draw po natin, si Mr. Rainier Arkadikbak ng Hong Kong at Teresa Ikine ng local Makati City. Yes. Wow, ang swerte nila. Wow. So, ibig sabihin, open po ito sa Sa lahat, lahat, ng hindi lang po OFW. OFW. Yes. Sa lahat po, pati mga local members ho natin. So, okay. So, yung pang-apat ng monthly raffle draws na Okay, ito po ay si Mr. Edwin and Carlos of Manila. Dito ho, taga Manila ho. At si Miss Cecilia A. Adriano. ito po yung from Abu Dhabi po ito. Abu Dhabi yes. din. Ayun. Maraming salamat po sa mga sumali ng ating Pag-ibig Expanded Raffle Promo at ito po ay ongoing pa rin. So may chance pa po kayong sumali at manalo sa preliminary raffle draw natin. Mamimigay tayo ng 250,000 pesos cash at 500,000 pesos cash tax paid to. Kailan yun, partner? So this will be on December 2016. So pwede pa kayong humabol. Yes. Sayang din yun. Yes, partner. Sa grand raffle draw natin, partner, mamimigay lang naman tayo ng 1 million pesos para sa ating grand raffle draw winner. Tax paid po ulit ito. At of course, sa grand raffle draw natin, mamimigay rin po tayo ng mga consolation prizes na Samsung S7 Edge at Mac. Of course, mga first and second raffle prizes po tayo na 250,000 pesos cash and 500,000 pesos cash tax paid. Okay, imagine that. So, for only 600 pesos, one electronic raffle entry, malay mo, ikaw ang mabunot na 1 million ikaw yung maswerte. Prize winner. Yes. So, laki na yung 1 million. Paano? Actually, yung 600 mo, ipon mo to eh. Ipon. Hindi siya nababawasan. Hindi mo siya bayad ho. Sa inyo pa rin yung 600 pesos ninyo. At kung maswerte ho kayo, mananalo ka pa ng pwedeng gadget, yung binanggit ho ni partner, or pwede rin po yung cash. Yes. 200,000 or 500,000 or alam po 1 million, 1 million ang ating. pesos. Okay. Yes. Our grand raffle draw will be on May 1, 2017. Itinapat natin to sa araw ng manggagawang Yes, Pilipino. Labor Day. Yes. So, abangan nyo po ito at hopefully po na kayo po ay makasali sa ating ongoing raffle promo kasi po gusto po namin na ma-enjoy nyo yung benepisyo nyo as Pag-ibig Fan member. Okay. Sa mga non-raffle tickets po na hindi po nabunot, huwag po kayo mag-alala kasi po kasali pa rin po ito sa mga ongoing monthly raffle draws natin. Imagine. Yes. Grabe yung swerte niyan. Kasi imagine mo kung una, wala. Pangalawa, wala. Pwede pangatlo, andun na kayo. Malay mo sa grand raffle draw Oo, mabunot. grand raffle. Imagine mo, 1 million. Yes. Pwede hindi para sa yung gadget, pero yung 1M para sa iyo. Yes. So, ating mga listeners, the complete mechanics of the raffle promo can be seen sa ating official website na www.pagibigfan.gov.ph at i-click nyo lang po yung expanded raffle promo icon. Doon nila makikita yung mga listahan ng mga nanalo na po. Yes, of course. Tsaka Kasi yung mga meron pa gustong i-validate, ano? yes, at saka yung mga raffle prizes natin. Prizes, ayun, nandoon nandun din po. So, for more information po regarding sa raffle, bisitahin nyo lang po ang aming website. At again, congratulations po sa mga nanalo. Napakaswerte ninyo. Yes. Nainggit ako. Yes. Hindi ako swerte sa raffle. Actually, partner, for transparency of our raffle, all Pag-ibig Fan employees, contractual, regular, casual, or project are not qualified to join. Yes. Kasi yun talaga para po sa mga miyembro ho natin yan. Ng Pag-ibig Fan. Pag-ibig Fan members. Yes. So, hinihikayat po namin ang lahat ng active at inactive member. Pwede po kayong sumali sa ating existing Pag-ibig Expanded Raffle Promo for you to win the cash prize of 1 million pesos sa Grand Raffle Draw. Yes. Okay. So, ayan po ngayon yung ating mga latest programs and benefits ng Pag-ibig Fan na ino-offer hindi lang po sa mga local members, pati sa mga OFW members nito. So, ngayon po, salamat po sa lahat ng tagapakinig ng aming Pag-ibig Fan program sa isang oras sa talakayan. Actually, partner, kulang nga eh. Oo,
Oo nga. Kasi sa sobrang dami ng Ang program. dami, oo. Yes. Sobrang dami talaga. Yes, so abangan nyo po ulit sa susunod na Miyerkules ang Pag-ibig Fund Program para po ma-updates po kayo sa mga latest information ni Pag-ibig Fund. Yun. Isingit ko na rin pala, nasabi ni partner, yung updated information ni Pag-ibig Fund. Okay. Also, eto na lang din ho, i-like nyo na rin yung Pag-ibig Fund official Facebook. Wow, Yun. ayun. Pag nilike nyo yan, di ba, nalike na ninyo yan, automatic pag mayroong bagong programa si Pag-ibig Fund, ma-update ho kayo, may notification ho kayo. Wow. Oo, o, may iba kasi, ayoko sa website, medyo, alam mo yun, meron, kadalasan kasi sa OFWs natin, ay lagi po nandun sa FB. Okay. Oh, at least hindi na kayo pupunta ng website kung gusto nyo, andun sa FB. Sa FB mo, pwede rin kayo dun, mag-like lang kayo, may notification na kayo, itong bagong programa ni Pag-ibig Fund. So, yan po yung bagong Yes. social marketing campaign namin. Yes, opo. Okay. So, ulit, natapos po ulit ang ating isang oras sa talakayan. Ako po ang inyong lingkod, RD Marcelino, ang Asia Pacific Coordinator ng OFW Center, kasama ang aking partner. Yes, ako naman po si Mary Joy Linazan. Okay? Na naniniwala po na sa pag-ibig, ang Ang pinaghirapan may katuparan. Nangingitim ako, nararamdaman ko, saya na dala mo sa puso